Magandang oras mga mahal. Pasensya na po kung ngayon lang ako nakapag-upload ng update. And gusto ko lang ipaalam sa inyo na nakauwi na po ako finally. At narito na nga ang karugtong ng ating kwento. What a surprise to have you here, Alfir. Ani Luis Duwagon ng Makabawi. Nagkibid balikat naman si Alfir. I thought you were expecting it, Mayor. Natigilan ng lahat nang tumawa si Luis. A typical attitude you got from your father. Alfir laid his back on the chair's backrest. Other than same surname, I've got nothing similar to him. Napahiling si Luis. Louis. Pagtawag nito sa apo. Yes, Grandpa. Do you need anything? Mabilis na tugon ni Louis. I want everyone out of the room, except Alfir Howard and his girlfriend. Napabaling ito ng tingin sa kanya. She felt Alfir's cold hand immediately hold hers under the table. It was tight enough to pull her if someone made a wrong move. Mabilis na nagsitayuan ng mga kaibigan ni Louie at lumuwas ng dining room. Naiwan silang apat sa loob. Binalingan ng matandang apo nito. I said everyone out except Alfir and his girlfriend. I never thought that includes me. My apologies, Grandpa. I shall take my leave. Mabilis na tumalikod si Louie. Why don't you stay and tell me what you did? Biglang usal ni Alfir sa pahagbang ng si Louie. Muling humarap si Louie at bakas ang pagkalito sa mukha nito. What did I do? You can stop playing around now. Pinaglaruan ni Alfir ang hawak nitong bread knife. With a family full of politicians, what made you decide to choose accountancy, business, and management? Well, I simply choose to take a different path from them. Sagot naman ni Louie at muling naupo. Halos mapatayo si Laura nang biglang hilahin na Alfir ang inuupuan niya palayo sa tabi ni Louie at palapit naman sa kanya. I heard you enrolled for HUMSSF first, then shifted to ABM. How strange, ani Alfir. What are you trying to say here, young Howard? Tanong naman ni Luis. That text message you sent after you stole Lay's phone and threw it in the trash bin near the parking lot. It was you, remember? Ani Alfir habang nakatingin kay Louie. Hindi iyon tanong kaya mukhang hindi nito bibigyan ng pagkakataong itanggi ang ginawa nito. Binalingan ni Laura si Louie na halos hindi makatingin sa kanya. Lou, pagtawag niya sa kaibigan. Magkaibigan. Hindi naman iyon magagawa ni Louie sa kanya dahil magkaibigan sila, hindi ba? Tinutulungan siya nito. Nag-aalala ito para sa kanya. Sila ang unang naging malapit sa isa't isa. Kaya hindi naman ito magagawa ang mga sinasabi ni Alfir. Natigilan si Laura nang matawa si Louie. Quick, quiet, and clever. A typical Howard style. I should have not underestimated. Halos kilabutan si Laura nang humarap ito sa kanila na may nakakalokong ngisi sa mukha. Ibang-iba sa Louie na kaibigan niya. You're right. It was me. Pagkumpirma nito. Nang hina bigla si Laura sa narinig. She felt betrayed. Why? Halos pabulong niya nang itanong iyon dahil pakiramdam niya ay may nakaharang sa lalamunan niya at nasasakal siya. Bakit mo naman gagawin yun? Akala ko ba magkaibigan tayo? Friends? Louie scoffed. We've never been one. Ganon ba? Salamat at nilinaw mo. Masaya akong nakilala at nakasama ka. Gusto ko lang malaman mo na kahit na hindi ka naging totoo sa akin, ay lahat naman ng mga pinakita ko sa'yo
ay walang halong pagpapanggap. Itunuring talaga kitang isang kaibigan. Naramdaman ni Laura ang pag-init ng kanyang mga mata, kaya napayuko siya para itago ang nagbabagyang mga luha. You're naive. Easy to get attached and deceive. You're weak, Louis said in outrage. You. Kaagad na pinigilan ni Laura si Alfie sa pagtayo nang akmang susugurin nito si Louis. Wala itong nagawa kundi ang bumalik sa pagkakaupo. Don't speak to her that way, you puppet. Puppet? Me? Suminghal ito ngunit tumalim ang tingin kay Alfie. I am not a puppet. You and your grandfather are my father's puppet. He used you to threaten me and take Lorelei away. And there's no doubt that this party is also part of the plan. Ani Alfie. Well, I'm glad you knew. Biglang dumukot ng baril si Louie at itinutok iyon sa kanila ni Alfie. Humigpit ang hawak ni Laura sa kamay ni Alfie na bigla ring nanlamig dahil nakatutok talaga kay Laura ang baril. Louie, ibaba mo yan. Pakiusap ni Laura. You're scaring the lady, iho. Nakangisi at natutuwang usal ni Louis. You're trapped now. Hand her over and we may let you step out of the house unscathed. Utos ni Louis kay Alfie. I don't think that would be necessary. Tugon naman ni Alfie. Kasabay nito ay ang pagbukas ng pintuan ng dining room at pumasok ang mga men in black at may hawak-hawak ring mga armas. Pinalibutan sila ng mga ito. Anong nangyayari? Pabulong niyang tanong kay Alfie. Hindi inaalis ang tingin kay Louis na natataranta na, pero hindi pa rin inaalis ang pagkatutok ng baril sa kanila. Listen, I need you to kick that gun out of his hand. The stronger, the better. Can you do that for me, please? Pakiusap ni Alfie. Hindi na sumagot si Laura at mabilis na pinagalaw at itinas ang kanyang paa para sipain ang kamay ni Louis na siyang naging dahilan ng pagtalsik ng baril. Mabilis namang gumalaw si Alfie para pumunta sa harapan niya, covering her from Louis. Men, bring these two to the courthouse. Mabilis na dinakip sina Louis at si Mayor Louis, kaya medyo nakahinga na ng maluwag si Laura. You son of a bitch. Nanlaban si Louis at nagawa pa nitong makahablot ng bread knife sa lamesa. At walang pagdadalawang isip na isaksak yun kay Alfie. Kasabay ng ginawa nito ay ang pagputok rin ng baril nang nakapagpatigil kay Louis. Sa gulat ni Laura ay halos hindi siya agad nakagalaw nang bumulagta sa sahig si Louis, habang si Alfie naman ay itinapon ng bread knife na may bahid pa ng dugo. Nang makabawi ay pumunta siya sa harapan ni Alfie at doon niya nakita ang nagdurugong kamay nito. Alfie, nanginginig niyang pagtawag sa pangalan nito. It's nothing. Ani Alfie at inilayo sa kanya ang sugatang kamay nito. Ibinaba ni Laura ang paningin kay Louis na nasa sahig pa rin. Nakahiga habang hawak ang sugat na natamaan ng bala. Lumuhod siya sa paanan nito. Lou, dadalhin kita sa ospital. Silly. Why would you think that way? After what I've done? You really still care for me? Louis winced in pain. Kaibigan kita, Louis. Sagot ni Laura. And I betrayed you. Halos pabulong na nitong usal. Magsasalita pa sana si Laura pero itinayo na ng mga tauhan ni Alfie si Louis. Lay, bulong nito. I just want you to know that the text I sent to him is a warning. Warning to protect you
from any harm along the way. Alfiero will do anything to have you. Damn that old man. Napatango naman si Laura. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa ito. Take them away. Rinig niyang utos ni Alfir. Hindi na nanlaban pa si Louie. Nangakayin siya ng mga tauhan nito. I will sue you. Paulit-ulit na pagbabanta ni Luis habang akay-akay ito ng mga tauhan ni Alfir. Lumabas na rin lahat ng mga tauhan kaya sila na lang dalawang natira sa loob ng dining room. Natigilan si Laura nang may maglahad ng kamay sa harap niya. Get up. The floor is cold. Ani Alfir. Tinanggap niya yon at tumayo. Gamutin natin ang sugat mo. Sinubukang maghanap ni Laura ng first aid kit. At sa kabutihang palad ay nakahanap naman siya. The Duagon clan, especially Luis Duagon, are closely associated with my father. Panimula ni Alfir habang nililinisan niya ang sugat sa kamay nito. When I heard from Kay and May that Louis Duagon, one in many grandsons of Luis, is your classmate, I knew Alfieros in the move. He paid him to take and have you for himself. Bakit? Napatigil si Laura sa paggagamot ng sugat nito at tumingin ng diretso kay Alfir. Bakit gustong-gusto niya akong kunin? Alfir sighed. It doesn't seem clear to me as well. We rarely see each other, and absolutely not in good terms. Bumagsak ang balikat ni Laura at nagpatuloy na lang sa paggamot sa sugat ni Alfir. I'll talk to him. Biglang usal nito, paglipas ng sandaling katahimikan. Muling napatigil si Laura at ibinalik ang tingin kay Alfir. Gagawin mo yun? Tanong ni Laura. Nasinagot naman ni Alfir ng pagtango. Sasamahan kita. Pahayag ni Laura. Alfir shook his head in disagreement. No, you can't go with me. That man is absolutely crazy over you. I'm not sure what he can do if he sees you. Hindi ka naman ba mapapahamak kapag pinuntahan mo siya? Nag-alalang tanong ni Laura. Alfir shrugged. It's unpredictable, but I won't endanger myself. Anong I won't endanger myself ka dyan? Tingnan mo kaya kung anong nakuha mo ngayon. Ani Laura nang tinutukoy ay ang sugat na kanyang ginagamot. Natawa naman si Alfir. I'm fine. Nakangiting pagkumbinsi nito sa kanya. Besides, I promise to protect you, and I intend to keep that. Napanguso na lang si Laura at tinapos ang paglilinis at paggamot sa sugat nito. Pupunta pa rin tayo sa ospital para masiguradong malinis at magamot ng maayos ang sugat mo. Ani Laura. Umiling si Alfir. I'll take you home so you could rest. It's been a long day for you. Pero paano ka? Yung sugat mo? Tanong pa ni Laura. Don't worry. Once I get you home, I'll go to the hospital myself. He assured. Napabuntong hininga na lang si Laura. Sige, tara na. Learn to value trust and the importance of setting boundaries. Sermon sa kanya ni Mera nang makauwi sila ni Alfir at naikwento ni Laura ang nangyari. Napabuntong hininga naman si Laura. Opo, Ate Mera. Natigilan si Laura nang bigla siyang yakapin ni Mera. Ate Mera. Mahinang usal niya. Tinapik-tapik ni Mera ang likod niya na para bang pinapatahan siya. If you need a shoulder to cry on, I can lend mine. So if you want to cry, you may.
Don't just bottle it up. The longer you hold it in, the heavier it weighs. Napangiti si Laura sa narinig, ngunit kalaunan ay nagsimula na ring humigbi. She's been holding it well, kaya nang mabigyan siya ng pagkakataon ay hindi niya napigilan pa ang mga luha. Sino pang mawawala sa kanya o iiwan siya? Who will betray her next? She's afraid and hurt. Will there be anyone who will choose her and stay with her? Someone genuine this time. Si Alfred agad ang pumasok sa isip niya, pero agad niyang iniwasan iyon. Kailangan niyang ihinto ng nararamdaman para rito dahil walang kasiguraduhan kung maging ito ay may nararamdaman rin para sa kanya. Sa pagod at pag-iyak ay nakatulugan ni Laura yon. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita nang malaman ng karamihan ang pag-kick out kay Louie. Marami ang nagtataka nang wala ito sa mga nauna nilang subject. Bakante na rin ang katabing upuan ni Laura. May kirot sa kanyang dibdib sa tuwing napapatingin siya doon at naaalala ang maikli nilang pinagsamahan. Natigilan si Laura nang umupo si Mera sa dating upuan ni Louie. Stop thinking about someone who betrayed you. Memories hurts more by the thought of betrayal. You're just hurting yourself. Sinubukan ko. Tanong niya rito. Maybe we should change school. Ani Mera. Napasinghap naman si Laura. Grabe naman yan. Napangiti si Mera. I'm seriously. If you're not comfortable around here anymore, maybe it's time to leave. Napailing naman si Laura. Marami na kayong ginawa para sa akin. Tama na yon. Ang importante ay ang makapagtapos ako. Kawalan man ang nawalan ng isang taong itinuring mong kaibigan, ngunit hindi naman iyon ang dahilan kung bakit ako narito. People come and go nga, sabi nila. Naiintindihan ko yun at tinatanggap ko pa rin. Ipagpapasalamat ko na lang kung sino man ang mga nanatili sa tabi ko. You're welcome. Biglang tugon naman ni Mera na nagpakunog ng noon ni Laura, ngunit ilang sandali pa ay naintindihan na rin niya, kaya natawa siya. Hindi ba si Louie yun? Narinig nilang usal ng isa nilang kaklase na nasa pintuan at may tinuturo. Kaya dahil curious ang lahat ay nagtagbuhan palabas ng classroom kasama sa mga nauna, sila Laura at Mera. Si Louie nga at may dalawang lalaking nakasunod rito. Napatingin si Louie sa direksyon nila at natigilan si Laura nang maglakad dito papunta sa kanila. Bago pa man makalapit si Louie sa kanya ay humarang na sa harap niya si Mera. You've got the nerve to show up here? Walking around like you've done nothing? Bakas ang galit sa tono ni Mera. Hinawakan ni Laura ang nakakuyom ng kamay ni Mera. Ate Mi, kumalma ka. I'm here to collect some of my belongings. And if given the chance, I want to speak with Laura for the last time. Ani Louie. Now you've got the nerve to ask for a chance? Ani Mera. Ate Mi, pakiusap. Hayaan mo po akong kausapin siya para matapos na ito. Ani Laura. Labag man sa loob at tumabi si Mera, ay pinapasok ang mga kaklase pabalik sa loob ng silid-aralan. Lay. Sinubukan siyang hawakan ni Louie, pero pinigilan naman ito nila Mera. At ng dalawang lalaking kasama nito, kaya agad na ring binawi. I'm sorry for what I did. I was only told by my grandfather. And as an obedient kid, they used to know. I did it.
It's funny how I became the victim of my false self. I hope someday you will forgive me. I forgive, but never forget. Laura smiled, showing he holds no grudge against Louis. One more thing before I go. I just want you to know that I like you. Not as a friend, but as a woman. Louis confessed. Natawa naman si Laura, taking it as a joke. Loko ka talaga, Louis. I'm serious. I really like you since our first meeting. Napailing na lang si Laura. Kailangan mo nang tapusin yan, Lou. Napatango naman si Louis. I know. I don't have any chance. I was expecting that. I'm sorry. Ani Laura. Mr. Dwagon, we need to go back now. Biglang usal ng kasamahan ni Louis. I guess this is a goodbye now. Paalam ni Louis. Napatango naman si Laura at kumaway dito. Goodbye, Lou. Louis chuckled. Keep safe always, Lay. It's really nice to meet you. Tumalikod na ito at naglakad na palayo. Hinatid na lang siya ng tanaw ni Laura.